Doon tayo, palaging mas malakas siya kaysa sa akin. Ito ay lampas sa kakayahan ng paghusga ni CJ. Habang naglalaban sina Arisu at Ikoma sa espada, bagaman tila pantay ang lakas, mas mahina pa rin si Ikoma. Mas matibay siya, kahit na ginamit niya ang grabidad para mapalakas ang sarili, hindi niya mapapalakas ang kanyang pisikal na lakas. Para sabihin sa iyo, ang antas ni Kikyu ay 54 habang ako ay 57, natutuwa si Arisu na takutin si Ikoma, hinuhulaan niya siya. Nasa paligid lang iyon ng 50, kaya ang pakikipaglaban sa kanya ay parang pagpili ng bato. Alam din ni Ikoma na mas mataas ang antas niya kaysa sa kanya, kaya hindi siya nag-aalala. Gustong-gusto ni Arisu ang mang-api ng mga mahihina. Para sa kanya, basta matalo ang isang mataas na antas na demonyo, mabilis na tumataas ang sariling antas. Dahil sa karaniwan, ang mga taong mas mahusay ay nakakakuha ng lakas ng mabilis, ngunit karamihan ay namamatay din. Sa mata ni Ikoma, isa lang siyang batang mayabang na iniisip na siya ang sentro ng universo. Naiinis si Arisu ng paulit-ulit na hindi ipinaliwanag ni Ikoma kung bakit niya piniling makipaglaban ng solo sa kanya. Simple lang, may karanasan siya sa pakikipaglaban sa isang antas na gumagamit ng maikling sandata na mahirap talunin. Dahil kaya nilang paikot-ikot na ilipat ang enerhiya at balansihin ang depensa. May mga taong gumagamit ng mas mahabang sandata na mas angkop sa solo na laban. Dahil madali nilang makita ang kahinaan kapag nakipaglaban ng mag-isa. Ang mga laban sa pagitan ng mga mahihirap na antas ay madalas nagdudulot ng mga hindi inaasahang epekto. Kaya pagkatapos labanan si Arisu, tutulungan niya ang kanyang koponan gamit ang kanyang talino. Si Ikoma lang ang nakaisip ng ganitong paraan para manalo. Sa kabilang banda, matagal nang naghihintay si CJ, pero hindi pa pumapasok si Ikoma sa laban. Baka plano niyang ipaliwanag muna lahat ng estratehiya bago lumaban. Ahaha, nakaka-excite din pala, natawa si Aizo, sa wakas ay sumabak na silang dalawa. Tinulungan niya si Eunzeji, ginagawa niyang masaya ako, kung puro iyon lang ang kaya niya, malulungkot ako. Ang NNGG ay isang mahika na umaatake sa kalaban gamit ang isang ilusyonaryong sandata na naging materyal. Sa puntong ito, nahulaan na ni Ikoma ang antas ni Aizo, isang bihirang antas at napakainis. Tumalon ka para ipakita sa akin, sigaw ni Arizuki habang inilulunsad ang NNGG kay Ikoma. Siyempre walang isa man sa mga ito ang tumama sa kanya. Pinapahalagahan ni Aizo ang bilis ni Ikoma at ang espesyal na pagpapalakas ng katawan. Kaya niyang iwasan ang mga atake ng walang takot. Magaling, dila niya ang labi, kapag mahirap hulihin ang kalaban, mas gusto niyang makita itong nalunod sa dagat ng dugo. Lumaban si Ikoma ngunit dahil sa agwat ng antas, hindi gaanong epektibo ang kanyang mga atake. Kahit ang pinakamabilis at pinakamaselang mga atake gamit ang grabidad ay walang bahid ng panganib. Kahit na doble ang lakas ng kanyang paggamit, mas mahina pa rin siya, tulad ng nangyari noong pinataas niya ang kanyang enerhiya. Ngayon ay mahirap na, ngunit kailangang mabilis si Ikoma para makatipid ng lakas para sa tatlong iba pa. Tama na ang biro, labanan na natin, panimula ni Ikoma na mang-akit kay Aizo, kung siya ang kalaban ngayon, hindi siya makatatama. Isang matalinong taktika ito, ngunit kailangan niyang baguhin ang estratehiya. Hindi ko magagamit ang mga kalaban niya ng madali, sabi ni Ikoma. O baka naman mahina lang ang mga atake niya, kaya hindi niya ako matamaan. Hindi nagalit si Aizo, sa halip ay ngumiti ng masaya nang malaman ni Ikoma ang marami tungkol sa kanya, dahil ang antas niya ay bihira. Hindi niya alam kung may iba pang may ganitong antas bukod sa kanya. Ito ang antas ng Ewane. Isang antas na malayang nakakontrol ng ilusyon, ginagamit ang realidad at ilusyon para lumaban. Isang antas na malayang nakakontrol ng ilusyon, ginagamit ang realidad at ilusyon para lumaban. Sa pagkakataong ito, pinagsama ni Aizo ang NNGG at isang salamin na may maraming mga kalaban, ngunit kalahati ay ilusyon. Inilunsad niya ang lahat ng mga kalaban at mga salamin kay Ikoma, kahit na isang halimaw ay hindi makakaiwas lahat. Tumalon si Ikoma mula sa lugar na iyon, ngunit hindi natitinag si Aizo, patuloy lang sa pagtalon, pero paano niya maiiwasan lahat? Ang salamin ay nangangailangan ng mababang enerhiya at madaling gamitin kasama ang ibang mahika. Ang lakas nito ay nakakalito sa kalaban,
Ngunit ang tanging kinatatakutan ni Ikoma sa harap ng ganitong mahika ay ang takot na dulot nito. Ang ataking ito ay mas nakakasira ng espiritu kaysa sa mga karaniwang atake. Halimbawa, habang maraming mga kalaban ang papalapit sa kanya, hindi na makapaghintay si Aizo na makita ang nakakatakot na mukha ni Ikoma. Nang dumating ang mga kalaban, hindi kumurat si Ikoma, kaya tumagos ito, ngunit walang iniwang sugat dahil ilusyon lang ang mga yon. Kailangan lang ni Ikoma na obserbahan ang liwanag at anino para malaman kung alin ang totoo at alin ang peke. Hindi ako natatakot sa mga hayop kundi sa mga tao, sabi niya. Nagsimulang mag-alinlangan si Aizo, kahit na kaya ni Ikoma na makita ang ilusyon. Walang tao ang kayang putulin ang atake nang walang pag-aalinlangan. Habang siya ay nag-iisip ng negatibo, lihim nang lumapit si Ikoma sa likod niya. Ang presyon ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Aizo, sigurado siyang hindi basta-basta si Ikoma. Matapang siya, may kaalaman at karanasan, isang antas na iba sa mga napatay niya noon. Nakipaglaban pa si Aizo sa mga mataas na antas sa ilalim ng mundo at sa mga halimaw. Ngunit wala ni isa ang naglalabas ng nakakatakot na aura tulad ni Ikoma. Habang naguguluhan pa siya, hinampas na ni Ikoma ang mukha ni Aizo. Hindi siya nasaktan kaya napangiti at huminga ng maluwag. Isang maliit na pagkakamali lang iyon. Lumalabas na kahit na nagulat si Aizo nang makita ang unang atake ni Ikoma na naiiwasan niya, tinamaan siya nito. Tiningnan ni Ikoma ang peking espada at nagkunwaring huminga ng malalim. Naku, plano ko pa sanang tapusin ito gamit ang huling atake. Pero mukhang hindi pwede. Kasabay nito, may mga patak ng dugo sa kamay ni Aizo. Tiningnan niya ito at biglang napangiti na parang isang pasyenteng nakatakas. Amazing good job, sabi niya, perpekto kung ikaw ang makakapatay sa akin. Kimochi, matagal na mula nang maramdaman ito ni Aizo. Kaya kinailangan niyang gamitin ang huling atake, na ayaw niya dahil nagpapabor ito ng sobra sa isang panig at nakakainit. Ito ang Tsong Sirnie. Hindi rin bago kay Ikoma na sa antas na yon ay nakuha na niya ang ataking ito. Isang huling antas ng ilusyon na lumilikha ng mga anino na nagdudulot ng kalituhan. Isang ilusyonaryong kalaban ang lumilikha ng tatlong anino nang sabay-sabay tulad ni Aizo ngayon at kapag bumaba ang bantay ni Ikoma. Agad siyang tatamaan hanggang sa mamatay. Ang Tsong Sirnie ay isang teknik na lumilikha ng maraming kopya na may parehong pisikal na lakas ng orihinal. Kaya mula sa solo na laban isa laban sa tatlo mula kay Beru, wala ng oras si Ikoma para umatake, kailangang panatilihin ni Beru ang buhay niya. Habang nakikipaglaban sa dalawang kalaban sa magkabilang gilid, biglang sumulpot si Aizo mula sa itaas at hindi na nakaiwas si Ikoma. Kaya nagamit niya ang kamay para harangin ang atake mula sa itaas. Hindi perpekto ang Tsong Sirnie, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Ikoma. Wala siyang sapat na baraha para talunin ang mga kopya ni Aizo na may mas mataas na antas, kaya kailangan niyang isugal ang lahat o wala. Ito lang ang estratehiya na kaya niyang gawin para mabawi ang Sing-Sing. Sa kabilang banda, nag-isa si Kikili na nakikipaglaban sa tatlong iba pa, ngunit mukhang hindi siya nasasaktan. Nag-isa niyang natalo ang lahat gamit ang kanyang ganap na lakas, ngunit para sa kanila, ito ay issue ng mga estatistika. Kahit na si Kikili ang nagpasimula ng labanan. Kaya ang dalawang natira ay maaaring umatake sa simula ng laban, alam nila ito kaya maingat ang dalaw niya. Gusto ni Seiji na magkaroon ng bilang na kalamangan at umatake ng maaga para matiyak ang kaligtasan laban sa kalaban. Sasuke, sumugod na, utos ni Seiji, sabay silang umatake. Gamit lang ni Kikili ang kanyang mga pangil ng apoy ay napigilan na niya ang dalawang atake nila. Sa kabilang banda, naghihintay si Kikili kay Aizo na kumilos pagkatapos niyang tapusin si Ikoma. Mabilis ngunit hindi nawawala ang kanyang masamang gawi, gusto niyang mandaya ng kaunti. Sa anumang kaso, gamit ang kanyang mga kakayahan para sa misyon, ayaw ni Kikili na pahabain ang laban para maglaro ng pusa at daga. Mabilis ngunit hindi nawawala ang kanyang masamang gawi, gusto niyang mandaya ng kaunti. Pinagana niya ang Vaya Samoga na nagpapalabas ng nakakatakot na aura na iba sa dati. Isa itong teknik na natutunan ng ilang mandirigmang malapitang labanan, nagpapasigla ng mga kalamnan at nagpapalakas ng kakayahan. Tumitibay ang buong katawan at tumataas ang resistensya.
Kapag pumasok sa ganitong estado at pinipigilan ang mga sugat, kailangang tiisin ni Kiki ang mga epekto sa mga estatistika. Napansin ni CG na ito ay isang teknik na malakas ang pagkapagod. Ibig sabihin, plano niyang tapusin silang lahat sa isang suntok lang, nang biglang umatake si Kiki. Si CG ay nagmadaling tumakbo para harangin ang dalawang babae. Ngunit hindi niya na-activate ang kanyang kalasag kaya siya ang tumanggap ng suntok ni Kiki. Si Damba ay diretso lang, walang takot, tumakbo ng mabilis, pero ginamit lang ni Kiki ang kanyang braso para depensahan ang suntok. Napangitim si Damba, talagang may estado na hindi kayang sirain ng katawan ang hadlang. Sa pagkakataong ito, hindi tulad ng mga kontra-atake, si Kiki ay parang isang toro na lumipad sa loob ng ilang sandali. Bumagsak na ang dalawang tao. Sa huli, si Kiki ba ay tunay na tao o isang demonyo? Pero ibig sabihin ba nito na mas malakas pa si Arisu kaysa sa halimaw na ito? Samantala, masaya pa rin si Arisu na naglalaro kasama si Ikoma at ang kanyang kambal na si San. Ngunit nagulat si Kiki nang ginamit ni Arisu ang skill na yon. Ibig sabihin malakas si Ikoma, pero sigurado rin siyang sa sitwasyong ito na napipilitan sila, malapit na ring matalo si Ikoma. Nag-aalala si Sasuke, kahit ano pa ang gawin nila, si Kiki ay nasa ibang liga kumpara sa kanila. Pero sigurado siya na kung tatawagin nila si Ikoma, darating siya para iligtas sila. Nagising si Sasuke, napagtanto niyang may mindset pa rin siyang umaasa sa iba para iligtas siya. Dati niyang iniisip na magiging pabigat siya para kay Ikoma. Kaya hindi siya pwedeng umasa lang. Nag-aalala si Sasuke, kahit ano pa ang gawin nila, si Kiki ay nasa ibang liga kumpara sa kanila. Pero sigurado siya na kung tatawagin nila si Ikoma, darating siya para iligtas sila. Napagtanto niyang may mindset pa rin siyang umaasa sa iba para iligtas siya. Dati niyang iniisip na magiging pabigat siya para kay Ikoma. Kaya hindi siya pwedeng umasa lang na ililigtas siya ni Ikoma habang siya ay nagbubuwis ng buhay. Kung ganoon, hindi siya karapat-dapat maging kaibigan ni Ikoma. Damba, CG, sa puso ninyo, may laban pa ba kayo? Tanong ni Sasuke. Tayo tatlo, talunin natin siya at tulungan si Ikoma. Ngayon, hayaan natin si Ikoma ang matulungan. Sobra na tayong umaasa sa kanya, ang lakas ng pagkakaibigan ay wala ng silbi ngayon. Si Kiki ay isang tao na isang suntok lang ay pwede nang ilibing tayong tatlo ng sabay. Sa puntong ito, hindi matanggap ni Kiki ang grupo ni CG, Damba at Sasuke na patuloy na lumalaban kahit alam nilang ang lakas ni Kiki ay parang isang apoy na sumusunog sa kanila. Kaya't nagpasya siyang sabay-sabay nilang ilalagay sa huli. Samantala, sina Samaga at Kaya ay pinapalakas ang kanilang katawan para labanan ang mga atake. Kahit na ginagamit nil. Samantala, sina Samaga at Kaya ay pinapalakas ang kanilang katawan para labanan ang mga atake. Kahit na ginagamit nila ang bilang-bilang kalamangan, hindi nila magawang makasakit sa kanya. Mahirap talunin siya sa kasalukuyang lakas. Hindi pa iniisip ni Sasuke na pahabain ang laban para maubos ang mana ni Kiki. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gagawin ni Ikoma sa ganitong sitwasyon para mabago ang takbo ng laban. Kung ito ay magiging isang mahabang laban, matatalo sila dahil sa pagkakaiba ng pangunahing lakas. Kaya kailangan nilang gumawa ng butas at biglang maglabas ng buong lakas para sa isang malakas na suntok. Kahit hindi nila siya matalo, pwede pa rin nilang pigilan siya. Sa puntong ito, biglang sumugod si Kiki para umatake sa tatlo. Napansin ni Son, hindi nila kayang talunin siya sa karaniwang paraan. Ano ba ang ginagawa natin? Ngunit nanatiling kalmado si Sasuke at pinag-aralan ang taktika. Gagamitin niya ang kanyang kakayahan para pigilan ang paggalaw ni Kiki sa butas na yon. Ihagis mo ang araro sa kanang kamay niya. Ang mahalaga, kung makakalimutan ni San gamitin ang Claw of Hell. Lahat tayo ay mapapalabas sa laro. Tinanong ni Sasuke si CG kung kaya nilang gawin ang isang malakas na sabayang atake kasama si San. Agad na pumayag si CJ dahil wala na silang oras para mag-isip. Nagtiwala siya kay Sasuke at naghintay lang. Agad na inilabas ni Sasuke ang Black Shadow para pigilan ang paggalaw ni Kiki habang siya ay nag-aalburuto para makatakas. Agad na ginamit ni San ang Claw of Hell at tulad ng inaasahan. Si Damba ay tinikman ni Kiki ng madali.
Dahil dito, si San ay nagalit ng sobra. Sa kabilang banda, si Ikoma ay nahihirapan din sa laban-laban sa mga Arisu. Ang estilo ni Ata ay napakamapanganib, niloloko niya ang kalaban kaya napapagod si Ikoma. Dagdag pa, sinimulan ni Arisu na atakihin siya. Ano ba ang balak mo? Sabihin mo sa akin. Siyempre, hindi pinansin ni Ikoma si Ata at nagsimulang mag-isip. Ang kahinaan ng kambal ay kumakain ito ng maraming mana, pero hindi naman imposible ang pahabain ang laban. Ang mga walang buhay na sistema ay maaaring masira at mawala, pero kung isa-isang ilalabas, hindi kakayanin ng lakas niya. At kung pupunta siya sa gitna habang tinatanggal ang mga walang buhay na sistema, hindi rin ito posible. Sa ngayon, wala na siyang ibang baraha para talunin si Ata. Pero ihahanda ni Ikoma ang lahat ng mayroon siya hanggang sa maging handa siya. Balik sa grupo ni Sasuke, patuloy silang nakikipagsabayan kay Kikili. Kahit na wala na ang armas nito, hindi siya nagpapakita ng palatandaan ng pag-atras. Kahit na nagsanib puwersa silang tatlo para harapin siya. Parang may kontrol pa rin siya. Karaniwan, mabilis maubos ang kanyang lakas, at sa oras na iyon, sigurado ng panalo ang grupo ng tatlo. Pero hindi bumababa ang kanyang espiritu sa laban. Ano ba ang kakaibang lakas ng kanyang espiritu? Sa puntong ito, naramdaman ni Kikili na ang tatlong ito ay mas mahirap talunin kaysa sa inaakala niya. Lalo na si Ikoma na halos kapantay ni Arisu. Hindi niya papayagan na maging 4 laban sa isa. Dahil sa misyon, kailangan niyang magpalipas ng oras hanggang matapos ni Ata si Ikoma, kahit pa isakripisyo ang buhay niya. Sa pagkakataong ito, mukhang nahirapan si Sasuke sa kalaban. Kasabay nito, patuloy na ginagamit ni Arisu ang Dream Pain para atakihin si Ikoma, marahil dahil sa pagod, nasugatan siya ng malubha. Iniisip ni Ata na matigas din si Ikoma, pero siguro ganoon lang siya kalakas, sapat na para aliwin si Ata. Nang biglang ibinagsak ni Arisu ang malakas na suntok para tapusin si Ikoma, agad siyang tinamaan at nahuli. Nahulaan ni Ikoma base sa ugali ni Arisu na ang huling suntok ay sa tunay niyang katawan. Kaya sinadya niyang gumawa ng sitwasyon na hindi makakatakas si Arisu at nagpakita ng kahinaan, lahat ay para akitin si Arisu. Kahit nahuli na ang kamay niya at alam na nahuli siya sa bitag, patuloy pa rin si Arisu sa paglaban. Inatake siya gamit ang kanyang balbas at binigyan si Ikoma ng matinding sakit. Nakita ni Arisu na hindi masama ang plano ni Ikoma, pero sa ganitong lakas, inosente lang ang akala na matatalo niya si Arisu. Mukhang bata ka pa, sabi ni Sen. Akala ni Ikoma ay wala ng baraha si Arisu, pero nagpakita siya ng tapang na walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, kung walang pagkakataon ng plano, hindi niya ito gagawin. Panalo na ako, sabi niya habang itinaas ang singsing sa kamay para ipakita kay Arisu. Dito lang napagtanto ni Arisu na nadaya siya, talagang kapaki-pakinabang ang karanasan sa mga nakaraang plano. Ang singsing ay ang item na nahulog mula sa boss kasama ang impormasyon ni Akaza. Hindi pwedeng palampasin ni Ikoma ang ganitong item, pero kailangan niyang aminin na malakas ang kambal ni Arisu. Sa kabilang banda, may kahinaan din ito. Alam niyang wala pa siyang kakayahan para gamitin ito sa kanyang antas, pero ngayon, siguro ay mayroon na. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtipid ng mana. Napaisip si Ikoma ng matagal bago umatake, kaya inisip ni Arisu na naubos na ang mana niya, pero sa totoo lang, ginagamit niya ang kakayahan ng singsing. Nagsimula si Ata na mag-isip ng mabuti, kung ang target ni Ikoma ay ang singsing, kailan ba niya ito pinlano? Alam niya ang tungkol sa kambal, hindi ba mula pa sa simula na gusto ni Ikoma gamitin ito? Nagulat si Ata at hindi makapaniwala. Kahit na naguguluhan sa loob, nanatiling kalmado si Ata at inatake si Ikoma, pwede mo bang gamitin ito ng tuloy-tuloy sa laban? Ito ba ang item na nahulog mula sa boss dati? Mabuti na lang at pinag-aralan ni Ikoma ito ng mabuti sa nakaraang plano. Bagaman ito ang unang beses niyang humawak nito. Nagamit na niya ang mga katulad na bagay dati kaya hindi siya natakot. Sa puntong ito, malakas na sigaw ni Ikoma ng isang summon, dakilang salamangkero ng aklatan. Biglang lumitaw ang isang cute na chibi. Nang makita ni Ata ang summon mula sa item, namula ang kanyang mukha na parang balat ng palaka. Sa wakas, dumating na ang daan patungo sa tagumpay ni Ikoma.
Sa pagkakataong ito, si Ata ay seryoso na, ang mga item na summon ay bihira, pero nakita na ni Ata ito ng ilang beses. Isa ay nagpapahiram ng lakas ng halimaw at ginagamit ang mana nito, pero napakababa ng bisa at ang mga halimaw ay parang umiiyak. Higit pa rito, ang bagay na yon ay ang bagay na nahulog ng boss, kinuha lang niya kaya tiyak na hindi pa niya nasubukan, hindi ba? Siguro panlilinlang lang iyon, naisip ni Ata sa kanyang sarili, kahit na medyo natatakot pa rin siya ay nanatili siyang matatag. Hindi ka panipaniwala na ang mga mabulok na iniipon ng tao kapag nasaktan ay ginamit para sa ganitong pagkakataon. Talagang nakakalungkot. Ngunit mukhang hindi pinapansin ni Ikoma kung ano ang sinasabi ni Ata. Ang sitwasyon ay eksakto kung paano inasahan niya nang mag-ugnay ang dalawa. Siguro ang malamig na pag-ugali ni Ikoma ay nakairita kay Ata kaya agad siyang nagalit. Sumugod upang kontrahin si Akaza na tinanggap ni Ikoma, kahit na humina na siya mula sa orihinal na anyo. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang may sariling katangian at kakayahan. Maaaring gamitin ni Ikoma ang kanyang mabulok na upang agad na ipakita ang orihinal na kasanayan ni Akaza. Agad niyang iniutos kay Akaza na maglunsad ng apoy na mahika na hindi nakaiwas si Ata. Kung susukatin sa laki, hindi ito ganoon kalakas ngunit kung tatanggap ng malakas na tama, tiyak na mawawala ito. Napansin ni Ikoma na ang apoy ay may mas mababang lakas kumpara sa konsumo ng mabulok na finito. Ang paggamit ng mahika mula sa orihinal na nilikhang nilalang ay nagreresulta sa hindi gaanong epektibong mabulok na At maraming hakbang na paligoy-ligoy ang magdudulot ng dagdag na konsumo ng mabulok na Hindi ito isang galaw na maaaring gamitin ng hindi iniisip ngunit dahil madaling masaktan ang nilikhang ito sa mga atake na sumasaklaw sa lugar. Ito ang magiging pinakamalaking kahinaan. Para labanan ng apoy, kailangan gumamit ng mga galaw ng pag-iwas o depensa. At isang summon na nilalang ay walang mga ganitong espesyal na galaw. Ang pinakamalaking punto ng pagsummon ng mga bagay ay maaari nitong dagdagan ang bilang ng mga katawan na maaari mong kontrolin. Kahit na may kaunting konsumo ng mabulok na Tiyak na si Arisu ay gumastos ng maraming SP para mapanatili ang pagtatapos ng laban. Ngayon naman ay panahon ni Ikoma na bigyan ng aral si Azoy. Samantala, si Ata ay labis na nasasabik sa ideya na malalabanan niya ang isang tao na may karaniwang antas tulad ni Ikoma. Matagal na mula nang may nakalampas sa lahat ng mga galaw at naipit si sa ganoong kalagayan. Gayunpaman, si Arisu ay labis na natutuwa dahil si Ata ay may huling baraha pa rin. Ang natatanging galaw na Edene Ianho Eni, Multicolor Illusion. Ito ay isang mahikang galaw na pinagsasama ang pisikal na atake at ilusyon. Sa lawak ng galaw na ito, tiyak na gumastos ito ng maraming SP. Hinala ni Arisu na maaaring makita ni Ikoma ang galaw na ito at maiwasan ito. Ngunit nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon na maaaring magbukas ng kahinaan. At sa pagkakataong ito, tiyak na tatago si Ata sa kahinaang iyon. Akala nilang malalampasan na nila si Ikoma, ngunit hindi nila inaasahan na bigla siyang mawawala sa harap nila habang si Akon ay naguguluhan sa nangyayari. Sa sandaling iyon, ginagamit ni Ikoma ang galaw na Eni mula sa itaas ng paa pababa upang biglang atakihin si Arisu pagkatapos ng isang mabilis na atake. Bagaman mabilis na tumugon si Arisu at ginamit ang kanyang armas upang depensahan ang sarili, hindi niya ito napigilan ng husto. Sa isang malakas na suntok, agad na tinamaan si Arisu ni Ikoma ng isang malakas na sunto. Bagaman mabilis na tumugon si Arisu at ginamit ang kanyang armas upang depensahan ang sarili, hindi niya ito napigilan ng husto. Sa isang malakas na suntok, agad na tinamaan si Arisu ni Ikoma ng isang malakas na suntok, na nagpadala sa kanya na bumangga sa pader at humiga ng walang malay. Sa huli, matagumpay na natapos ni Ikoma ang laban ng cool. Ngunit hindi siya ang nag-iisang may huling baraha. Sa kabilang banda, si Seiji, Sasuke, at Son ay patuloy na nakikipaglaban kay Kikyo. Kahit na ginamit nila ang kanilang mga armas upang atakihin siya, hindi ito gaanong nakakaapekto kay Kikyo. Hindi dahil hindi nila matamaan ang katawan ni Kikyo, kundi dahil sa Virus Zombie Okada. Isang kakayahan na nagpapalakas sa katawan upang tumaas ang resistensya laban sa mga atake.
Sa ganitong kalagayan, halos hindi niya nararamdaman ang sakit at kayang kumilos hanggang sa tuluyang masira ang kanyang mga bahagi. Pinayuhan ni Seiji si Sasuke na huwag masyadong pilitin ang sarili. Sapat na ang panatilihin ang distansya at patuloy na umatake upang ligtas nilang mapabagsak si Kikyo. Sa ganitong paraan, naramdaman ni Kikyo na maganda ang sitwasyon dahil kung makakapagpalipas pa siya ng kaunti pang oras pagkatapos nila matamaan ang katawan ni Kikyo, kundi dahil sa Ki-Virus Sambi Okada. Isang kakayahan na nagpapalakas sa katawan upang tumaas ang resistensya laban sa mga atake. Sa ganitong kalagayan, halos hindi niya nararamdaman ang sakit at kayang kumilos hanggang sa tuluyang masira ang kanyang mga bahagi. Pinayuhan ni Seiji si Sasuke na huwag masyadong pilitin ang sarili. Sapat na ang panatilihin ang distansya at patuloy na umatake upang ligtas nilang mapabagsak si Kikyo. Sa ganitong paraan, naramdaman ni Kikyo na maganda ang sitwasyon dahil kung makakapagpalipas pa siya ng kaunti pang oras. Matapos kay Ikoma, babalik si Arisu upang harapin sila at matatapos na ang kanilang misyon. Ngunit sa susunod na sandali, tinamaan siya ng 4 na suntok. Natalo si Ikoma kay Arisu at bumalik na hindi makapaniwala si Kikyo. Paano natalo si Arisu? Noong 4 na taon na ang nakalipas. Ang mga mandirigmang Chimera ay isang grupo ng mga walang halaga na walang ibang kakayahan kundi ang makipaglaban. Ngunit sa kanila, si Arisu ay isang tunay na henyo sa pakikipaglaban. Ngunit ngayon, siya ay natalo sa isang mababang antas na adventurer. Labis na nagdududa si Kikyo kung sino talaga ang taong ito. Napagtanto ni Kikyo na hindi nila kayang talunin lahat ng tao ni Ikoma. Kaya may isang bagay lang siyang dapat gawin. Akala ni Seiji na susubukan niyang iligtas ang sarili, kaya pinatibay niya ang depensa. Ngunit hindi niya inaasahan na lalapit si Kikyo kay Ikoma upang protektahan si Arisu. Ang layunin pala nito ay tumakas, at bago umalis ay nagbabala na ang pagkatalo ay isang pagkakamali lamang. Sinabi ni Ikoma kay Kikyo na naalala na niya ang mukha nila at kung susubukan nilang kumilos muli, mamamatay sila. Tinanong ni Ikoma kung sino ang nagdala sa kanila sa lugar na ito, ngunit nanahimik si Kikyo. Naglaho si Arisu gamit ang mahika ng invisibility. Bago umalis, nagpaalam siya ng matamis, "Paalam, mga kaibigan, mag-enjoy kayo." Sa oras na yon, dumating na si Ikoma sa ibaba, at kung magpapatuloy pa sila sa pag-atake, tiyak na mauuna silang mapahamak. Marahil ay nagpapasalamat pa siya na umalis na sila kaysa manatili. Agad na lumapit si Sasuke upang humingi ng tawad kay Ikoma, at ipinaliwanag ni Seiji na inisip niya na siya ang target. Ngunit hindi niya inaasahan na babaliktarin ni Kikyo ang laban at lalapit kay Ikoma. Hindi tinanggihan ni Ikoma ang kanyang mga kasama, sa halip nakita niyang mahusay ang kanilang ginawa. Inisip niya na masyadong malakas si Kikyo para sa kanila. Kaya ang plano niya ay mabilis na talunin ang babaeng iyon at tumulong. Ngunit hindi niya inaasahan na magtatagumpay sila at makuha ang sandata ni Kikyo. Pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat ng mga problema. At ang mga mandirigmang Chimera ay malalantad at madudungisan dahil sa pagkatalo sa isang karaniwang adventurer. Tiyak na maaapektuhan nito ng malaki ang pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan. Na magpapahirap sa kanila na maging isang malaking underground na organisasyon na dapat sana ay makakamit nila sa loob ng 10 taon. Na magpapahirap sa kanila na maging isang malaking underground na organisasyon na dapat sana ay makakamit nila sa loob ng 10 taon. Masaya si Ikoma na walang nasaktan at higit sa lahat. Nakuha niyang muli ang isang bagay na maaaring ituring na pinagmulan ng fenomeno ng teleportation. Masaya si Ikoma na walang nasaktan at higit sa lahat. Nakuha niyang muli ang isang bagay na maaaring ituring na pinagmulan ng fenomeno ng teleportation. Ang mga aksyon ng mga mandirigmang Chimera ay nagdulot ng maraming pagdududa. Kaya nais ni Ikoma na magsagawa ng pananaliksik tungkol dito sa lalong madaling panahon. Sa kanyang nakaraang buhay, ang bagay na ito ay naipasa mula sa mga adventurer patungo sa pananaliksik ng Demon Defense. Mas mabuting iwasan ang anumang pakikialam sa mga mandirigmang Chimera sa panahong iyon, at sana ay hindi sila makialam sa mundong ito. Mayroon bang isang organisasyon na nagtulak sa kanila na pumunta dito? Maraming tanong ang pumapasok sa isip ni Ikoma sa sandaling iyon.
Bigla, ang taong nahuli kanina ay pinagbawalan ni Kikyo na magsalita. Ngunit ngayon ay humihingi siya kay Ikoma na ilabas siya rito at pagalingin. Matapos ang ginawa niya, hindi pa rin siya nagsusumamo na nagdulot ng galit kay Sasuke. Hindi siya pinagsabihan at pinatalsik agad, ngunit pinigilan ni Seiji at sinabi na ipasa na lang siya sa mga puwersa ng Demon Defense. Hindi na kailangang madumihan ang kanilang mga kamay. Hindi na kailangang madumihan ang kanilang mga kamay. Sa ibang pangyayari, parehong nakataka sina Kikyo at Arisu sa labas. Kahit na natalo ng husto sa isang karaniwang adventurer tulad ni Ikoma. Ngunit si Arisu ay labis na masaya, kahit na kung namatay siya kanina ay ayos lang, bakit pa siya ililigtas? Kung hindi siya iniligtas, maaaring naitulak na ni Kikyo si Ikoma sa langit gamit ang isang lihim na atake. At tiyak na magiging problema siya sa hinaharap. Ngunit para kay Kikyo, hindi basta-basta mapapatay si Ikoma sa pamamagitan ng isang lihim na atake. Masakit ang pagkatalo, ngunit kailangan nilang dalhin ang impormasyon pabalik, at kapag nalaman nila kung sino ang may hawak ng singsing, madali na lang itong mabawi. Dahil may mga adventurer silang kasama na may ranggong inoon. Nang makarating ang mga tao ni Ikoma sa labas, nagulat ang lahat na nagawa nilang talunin ang ilusyonaryong aklatan ng mga bantay. Sa oras na yon, labis na ipinagmamalaki ni Seiji ang kanyang sarili dahil ang pagkatalo sa isang brank na halimaw na bantay ay magdadala sa kanya ng katanyagan. Totoo na ang taong ito ay interesado lamang sa pera at sapat na sila para sa mga high-rank na bantay. Hindi pa man sila nagagalak sa tagumpay na ito, dumating na ang isa pang pagsubok. Ang mga tao mula sa puwersa ng Demon Defense, pinangunahan ng isang lalaki na si Mayumi Tuyay, ay dumating upang magsiyasat at magbigay ng pagsasanay. Ngunit nang isipin nila na napakabilis nilang natalo ang halimaw na bantay, naisip nila na sayang lang ang oras dito. Naramdaman ni Han na magiging maganda para sa mga ordinaryong tao na gawin ang anumang gusto nila nang walang anumang paghihigpit. Ang mga salitang iyon na may halong pamamaliit mula kay Han ay nagdulot ng matinding galit sa lugar. Kinailangan nilang harapin ito. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Ikoma upang humingi ng paumanhin para sa kanyang mga kasamahan at ipinaliwanag na hindi sila sapat ang kakayahan upang maging kalaban ng puwersa ng Demon Defense. Hindi rin niya nakikita na may problema kung iniisip ng mga miyembro ng puwersa ng Demon Defense na hindi dapat pumasok ang mga ordinaryong tao sa komunidad. Dahil ang presensya ng mga adventurer ay pangunahing para mabawasan ang panganib. Dahil sa pagdami ng mga insidente ng mga bantay, na isang batas na ipinatupad ng pinuno ng organisasyon ng Demon Defense, magiging komplikado kung ipapasa nila ang mga tao ni Ikoma sa kanila. Alam din niya na ang bisa ng patakaran mula sa organisasyon ng Demon Defense ay mapapatunayan sa loob ng 10 taon. Ngunit sa ngayon wala siyang paraan upang malaman iyon. Sa sandaling iyon, isang babaeng miyembro ng puwersa ng Demon Defense na si Uraka Sumoji Zusebautuya ay lumapit. Hindi ba't isang magandang bagay ang mapagtagumpayan ang isang high-rank na bantay? Ayaw na ni Ikoma ng anumang abala. Gusto niya lang na alagaan nila ang magnanakaw na iyon dahil sinubukan niyang magnakaw ng isang bagay sa komunidad. Sinubukan ng taong iyon na ipaliwanag na isang pagkakamali lamang ito dahil sa internal na palitan. Ngunit agad na pinatahimik siya ni Ikoma. Sinabi mo sa kanila na subukan munang suriin ang samahan. Dahil mayroong maraming mga dokumento noon tungkol sa kanya at sa ibang mga sangay, kaya siya lang ang tumahimik. Isang tunay na manlalakbay ay hindi kailanman sasali sa mga walang kwentang palabas na ito. Kaya makatwiran na isipin na siya ay binabantayan ng ibang sangay. Sa huli, ang magnanakaw na ito ay dinala rin para kumain ng pagkain ng estado. Pagkatapos noon, humiling si Ikoma na maghanap ng impormasyon tungkol sa tarangkahan at iba pang mga bagay sa paligid nito. Dahil sila ay inatake ng mga pangil ng apoy mula sa loob ng tarangkahan. Nagrupo ng isang dilag na may gintong buhok at isang binatang may nakatusok na buhok. Nang marinig iyon, seryosong tinanong ni Tuya si Ikoma kung totoo ba iyon. Hindi iyon pangalan na dapat gawing biro. Hindi siya nag-alinlangan at sinabi sa kanya na magpadala ng isang koponan sa samahan ng sangay ng Liramu at ipapaliwanag niya ng detalyado doon. Bagaman kakaiba pa lang ang pakikisalamuha kay Ikoma.
Naramdaman ni Tuya na tila pamilyar siya sa mga ganitong sitwasyon sa isang kakaibang paraan. Tiyak na isang kakaibang tao ito, kaya hindi nila maaaring baliwalain kapag ito ay naiulat. Kaya sinabi ni Tuya sa kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan agad kay Garrison. Pagkatapos, ang grupo ni Ikoma ay sumailalim sa proseso ng pagtatanong at pagsisiyasat mula sa puwersa ng depensa laban sa mga demonyo. Hanggang sa hapon lamang sila pinakawalan upang makauwi. Patuloy na nagrereklamo tungkol sa magnanakaw, na labis na ikinainis ni Ikoma dahil sa katunayan. Siya rin ay nagtatrabaho bilang magnanakaw tulad ng iba. Nakita ni Seiji na tapos na ang lahat at pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakaligtas sila sa kapahamakan ng buo. Higit pa rito, ang bahagi ng gantimpala ni Ikoma ay napunta kay Trong. At si Ikoma mismo ay walang problema sa paghahati ng gantimpala sa katunayan. Nakuha na niya ang mga magagandang bagay kaya hindi siya nagmamalasakit sa 3 maliliit na barya. Sa huli, nagpaalam ang mga kasama ni Ikoma, Sasuke, at Seiji sa isa't isa sa istasyon. Lalo na si Seiji na natuwa nang makita ang mga kaibigan tulad nina Ikoma, Sasuke, at Shin at magkaroon ng mahahalagang karanasan. Sa huli, nagpaalam ang mga kasama ni Ikoma, Sasuke, at Seiji sa isa't isa sa istasyon. Lalo na si Seiji na natuwa nang makita ang mga kaibigan tulad nina Ikoma, Sasuke, at Shin at magkaroon ng mahahalagang karanasan. Humingi naman ng paumanhin si Shin kay Sasuke dahil noong una ay hindi niya siya pinahalagahan, sinabi niya na kung kailangan ng tulong sa hinaharap. Tawagan siya at tutulungan niya sa abot ng kanyang makakaya. Nagpasalamat sina Ikoma at Sasuke sa mabuting intensyon ni Seiji at Shin at tiyak na kakailanganin nila ang tulong nila balang araw. Sa pag-uwi, tinanong ni Sasuke si Ikoma kung anong uri ng bagay ang singsing na yon, inisip niya na mas mabilis na ipakita ito kaysa ipaliwanag. Sa isang tahimik na lugar, tinawag niya ang dakilang bruha mula sa ilusyonaryong aklatan gamit ang singsing. At agad na lumitaw ang chibi na bersyon ni Akasa. Parang isang mas mahina na bersyon ito niya. Ipinaliwanag ni Ikoma na ang nagsusuot ng singsing ay maaaring palitan ang kanilang upang magamit ang kakayahan ni Akasa. At ito ay kumakain ng maraming mana kaya bumababa ang bisa nito. Ngunit kapag nakakuha ng maraming mga card, ito ay nananatiling malakas. Pinapadali nito ang pagtuklas ng mga kahinaan at nagbubukas ng mga bagong estilo ng pakikipaglaban. Naiintindihan ni Sasuke ang gamit ng bagay na ito, talagang kapaki-pakinabang ito. Ngunit nagtaka siya kung ito ba ang susi upang maipaliwanag ang pagpapakita ng tarangkahan. Si Akasa ang may natatanging katangian sa mga halimaw dahil nauunawaan niya ang wika ng mundong ito. Dahil dito, ang antas ng isang halimaw na tinulungan ay nagiging katumbas ng tagatulong. At may ilang halimaw na may mga espesyal na parameter na tumataas kasabay ng kanilang antas. Noong nakaraan, sinabi ni Ikoma na ang natatanging parameter ni Akasa ay katalinuhan. Tiyak na posible na makamit niya ang bagong kakayahan kapag tumaas ang kanyang antas. Kung mangyari iyon, hawak niya ang susi upang tuklasin ang presensya ng tarangkahan at ang mga lihim ng mga halimaw. Sa kabilang banda, ang matandang lalaki nang makatanggap ng balita na natalo ang mga tsemera ay labis na nagalit na nabasag pa ang kanyang telepono. Agad niyang inalam ang impormasyon tungkol kay Ikoma na gumawa ng bagong record sa pinakamabilis na pag-angat sa ranggo. Bukod sa paglutas ng problema sa tarangkahan, pamamahala sa pagpapatalsik sa mga tsemera at pagtanggap ng mga balita. Lahat ay mga kahanga-hangang tagumpay ng isang tao. Mula dito, naramdaman ng matandang ito na si Ikoma ay isang kakaibang tao at hinulaan na ito na ang pangalawang pagkakataon niya sa buhay. Sa tarangkahan ng nakikipaglaban si Ikoma sa isang halimaw na gumagala. Gamit ang kanyang pangunahing espada na kasing ganda ng Sanshu, naipadala niya ito palabas ng mundo at nakakuha ng karanasan. Sa simula, na-surprise ang grupo ni Ikoma, ngunit dahil sa kanya, nagawang baligtarin ang laban. Ang batang babae na may gintong buhok ay hindi alam kung kaya niyang gumawa ng anumang bagay, ang tanging nagawa niya ay magpakitang gilas. Sa pagkakataong ito, pumunta ang grupo ni Ikoma upang pumasok sa tarangkahan para sa maginhawang pag-imbak. Ngunit kapag umabot na sa ika-40 antas, ang mga halimaw na nagbabantay ay biglang tumataas ng eksponensyal.
Kung dalawa lang sina Ikoma at Sasuke, mahirap itong harapin, kaya inimbitahan nila ang batang babae na si Hosina na sumama. Pagkatapos ng ekspedisyon sa tarangkahan, nagpunta silang tatlo upang kumain. Nagpasalamat si Ikoma kay Hosina sa pagsama sa kanila. Sinabi niya na hindi naman ito malaking bagay dahil nakakakuha rin siya ng karanasan. Ngunit kung pakiramdam ni Ikoma ay may utang siya, sapat na ang isang maikling video ng chibi na bersyon ni Akasa. Ang ganitong uri ng video ay tiyak na magiging sikat, lalo na kung ito ay tungkol sa isang halimaw na tinulungan. Siyempre, agad na tinanggihan ni Ikoma ang ideyang iyon dahil hindi ito basta-basta bagay na pwedeng i-video at i-upload sa internet. Ngayon, pinagdudahan niya na may mga tao na umaasa sa mga lihim na organisasyon upang alisin si Akasa. Ngayon, pinagdudahan niya na may mga tao na umaasa sa mga lihim na organisasyon upang alisin si Akasa. Bukod dito, ang mga sinabi ni Akasa ay nagpapahirap sa ulo ni Ikoma at hindi ito basta mga kalokohan. Mula noon hanggang ngayon, wala pa siyang ibang sinabi. Si Akasa ay tiyak na isang mahalagang elemento upang ilahad ang mga lihim sa likod ng mga tarangkahan. Alam ng lahat na ang mga bagay na may kinalaman sa mga tarangkahan ay hindi biro. Ngunit isang bagay ang palaging nagpapabigat sa kanyang puso, ang mundo ay talagang malapit ng magwakas. Iniisip ni Ikoma na baka minamaliit niya ang lawak ng paglaganap nito. 10 taon mula ngayon, kahit pa bumaba ang bilang ng mga tarangkahan, ang implasyon ay tataas, at iniisip niya na balang araw ay lalampas ito sa kontrol ng sangkatauhan. Kung malapit na ang katapusan ng mundo, bilang isang srank na manlalakbay at ang nag-iisang nakakaalam ng hinaharap, siya lang ang makakapigil sa panganib na ito. Bilang isang srank na manlalakbay at ang nag-iisang nakakaalam ng hinaharap, siya lang ang makakapigil sa panganib na ito. Ngunit ang pagsakop sa mga mataas na antas ng tarangkahan na may 2 tao lang ay medyo delikado. Plano ni Ikoma na maghanap ng isang permanenteng kasapi na may mas mataas na iya at may talento at kabutihan. Dahil ang antas ng gravity ay medyo flexible kumpara sa mga espesyal na antas na may mas mababang iya. Ang pangunahing trabaho ni Hosina ay mag-livestream sa tarangkahan. Ang antas ng sungay ay medyo matatag at hindi na niya maabot ang pangalan ng knight ng kidlat na nagpapahirap sa kanya. Ngayon, naghahanap si Ikoma ng talento, isang manlalakbay na may mataas na yes na kayang magtrabaho ng mag-isa. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, may kilala siyang isang tao na perpektong angkop, ngunit sa huli, siguro buhay pa rin siya sa mundong ito. Naalala ang malulungkot na alaala ng kanyang nakaraang posisyon na medyo nakapagpapalayo sa kanya. Kinabukasan, nang ipaalala ni Sasuke, napansin niya na nang dumating sila ni Sasuke sa punong tanggapan, nakatagpo niya muli ang isang taong hindi niya inaasahan upang kumpirmahin kung siya nga iyon. Agad siyang tumakbo patungo sa dalaga at tinanong kung siya ba ay si Kagura Zakamyo. Ang magandang dalaga ay medyo matapang ang ugali. Tinanong ni Sasuke si Ikoma kung kilala niya siya. Siyempre, hindi niya maaaring sabihin ang tungkol sa nakaraang insidente, kaya nag-imbento siya ng dahilan upang takpan ang usapan. Direktang sinabi niya sa dalagang simyo na narinig niya ang ilang mga chismis tungkol sa kanya. May isang solo na manlalakbay na laging may dalang napakagandang chainsword. Naghahanap sila ng bagong miyembro at tinanong kung gusto niyang sumali sa kanilang koponan. Bilang isang mapagmataas na tao, matapang na tinanggihan ni Myo, iniisip na wala siyang pagkakataon. Bukod dito, wala siyang obligasyon na makipag-ugnayan sa mga hangal tulad ng grupo ni Ikoma na may ganitong kalokohang mga hangarin. Hindi rin nakipagtulungan si Sasuke at si Ikoma ay tuluyang sumuko. Sa bastos na pag-ugali ni Myo, labis na nagalit si Sasuke at tinawag ang iba na walang silbi at tanga. Kailangan ba talagang ganito kalala? Kahit ano pa man si Sasuke, hindi iyon pinansin ni Myo, sinubukan ni Ikoma na hikayatin si Myo. Iniisip niyang pareho silang nasa antas ng 40 segundo at kalaunan ay ibinaba pa sa mas mababang antas. Sa totoo lang, hindi naman ito masama, ngunit talagang ayaw ni Myo na bumaba sa mataas na antas, hindi ibig sabihin na siya ay napakahusay. Nang makita ito, iminungkahi ni Ikoma na subukan niyang suriin kung sila ba ay pabigat o hindi. Bakit hindi subukan ang laban sa training area sa high kung gusto niya? Siya ay isang maaasahang kasama at kasamahan,
kaya't sapat na lamang na tingnan kung karapat-dapat ba ang kanilang antas. Siya ay isang maaasahang kasama at kasamahan, kaya't sapat na lamang na tingnan kung karapat-dapat ba ang kanilang antas. Gayunpaman, ang mga salitang ito ni Ikoma ay hindi nakapagpalihis kay Myo, habang si Sasuke naman ay nag-aalala dahil sa mga sinabi niya. Dahil ang mga karaniwang adventurer na nakikipaglaban sa isa't isa ay kadalasang nagsisimula pa lamang at hindi biro ang laban. At karaniwan ay nagsasanay sila kasama ang trainer ng Hai, ngunit hindi sigurado kung papayagan nila ang mga estranghero na sumali sa laban. Nais lamang ni Ikoma na suriin ng kaunti at bakit ba ganoon ang galit ni Myo. Ganyan lang ang kwento. Nagtataka si Sasuke kung talagang kailangan nila ng isang tao tulad ni Myo ng ganoon kalaki. Kung ibang tao, marahil hindi, pero ang babaeng nagngangalang Kagura Zaka Myo ang may-ari ng rare na antas na Shinigami. Ang Shinigami ay isang antas ng kapangyarihang madilim na namumuno, kung saan may isang tao na laging nagsasakripisyo sa laban ng hindi iniintindi ang sarili at napakahusay sa pagpatay ng mga kalaban. Kahit sa mga magnanakaw na dalubhasa sa pag-atake, ang Shinigami ay may natatanging estilo ng depensang hindi mapagkakamali. Ang antas na iyon ay maayos na, pero si Myo mismo ang nangunguna sa antas na iyon, kaya siya ang panganib na nangunguna sa buong bansa. Marahil dahil sa hindi magandang ugali niya, hindi alam ni Sasuke kung mapagkakatiwalaan ba siya. Ngunit tiyak si Ikoma na mapagkakatiwalaan si Myo dahil kilala niya ang pagkatao niya mula pa sa nakaraang buhay. Sa gabi sa bahay ni Ikoma, pinag-aralan niya ang impormasyon tungkol kay Myo sa buhay na ito at pati na rin sa nakaraang buhay, kung saan siya ay nag-eksplora ng mga portal na hindi pa natutuklasan ng iba. Totoong ang isang panganib na matapang ngunit may ugali na parang matandang matriarka ng mundo, matapang sa tao. Laging gusto magtrabaho ng mag-isa, tinatanggihan ang lahat ng imbitasyon, pero namatay na siya. Totoong ang isang panganib na matapang ngunit may ugali na parang matandang matriarka ng mundo, matapang sa tao. Laging gusto magtrabaho ng mag-isa, tinatanggihan ang lahat ng imbitasyon. Pero namatay na siya, kaya ang pag-iingat sa portal ng mag-isa ay labis na mapanganib. Kahit magbago man ang hinaharap ng kaunti, tiyak na haharapin pa rin niya ang parehong kapalaran tulad ng sa nakaraang buhay niya. Kaya, para mapanatili ang kanyang buhay, kailangan niya ng mga kaalyado, kahit na hindi si Ikoma ang kasama. Ang problema ay kung paano mahihikayat ang isang matigas ang ulo na tulad niya. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Ikoma ang kakaibang kilos ni Akasha, nakatitig siya sa isang direksyon at nagsalita, na medyo nakakalito para sa kanya. Nang balak niyang itanong kung ano iyon, nakita niya ang itsura ni Akasha na parang walang malay. Mukhang kailangan pa niyang paunlarin ang kakayahan niya. Sige na nga, bumalik sa alaala ng nakaraang buhay, sinubukan na niyang lapitan si Myo sa iba't ibang paraan. Pero mula umpisa hanggang dulo, hindi siya pinansin ni Myo kahit isang tingin lang. Hanggang sa nangyari ang insidente sa portal. Noong araw na yon, walang sasakyan sa daan, kaya nagtagpo ang grupo ni Ikoma at si Myo Tsukana. Sa isang malakas na boss na halos ipinaakyat lahat ng kasama niya sa altar para manood ng mga hubad na manok. Si Ikoma at Myo ay natakot at hindi makagawa ng anuman kahit parang mga tuyong kahoy. Akala nila malapit na silang mamatay nang magising si Ikoma. Lumalabas na panaginip lang iyon habang siya ay antok na nanonood ng balita. Napansin ni Ikoma ang isang ulat tungkol sa sakuna sa portal sa Saitama, na may 2 halimaw na nakatakas mula roon, kaya nagdagdag ng seguridad sa portal at nagpad. Napansin ni Ikoma ang isang ulat tungkol sa sakuna sa portal sa Saitama, na may 2 halimaw na nakatakas mula roon. Kaya nagdagdag ng seguridad sa portal at nagpadala ng emergency squad para ayusin ang problema. Lahat ito ay dahil sa mga kakaibang portal, kahit ang mga maliit lang ay nagdudulot ng maraming kakaibang insidente. Bigla siyang napansin ang pangalan ng portal at labis siyang natakot nang malaman na ito ay ang portal ng bangin na may sirang loob. Ang portal na iyon ay dapat lumitaw na 3 taon na ang nakalipas. At dito rin mawawala si Myo. Sa harap ng mga hindi inaasahang pangyayari, labis na nagulat si Ikoma at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, nagkita sina Ikoma at Sasuke sa headquarters ng Adventure Guild. Nakita ni Sasuke si Ikoma na napakagwapo sa bagong kasuotan.
Kaya natuwa siya at nagsimulang mangarap na makipag-date sa kanya. Habang si Sasuke ay nagsasalita ng walang tigil at nagkakalat ng laway, hindi pinansin ni Ei. Abala siya sa pag-iisip tungkol sa portal ng bangin na may sirang loob. Sa nakaraang buhay, mawawala si Mio doon na malapit sa lugar kung saan siya nakatira. Ang iniisip niya ay kung susubukan pa rin ba ni Mio na tuklasin ang lugar na yon. Kahit may karanasan na si Ikoma sa pagpatay sa halimaw na yon sa nakaraang buhay. Iyon ay noong nasa rurok ng kanyang lakas siya. Bagamat patuloy siyang nagpapalakas ng epektibo, hindi pa rin siya kasing lakas noon. Sigurado siyang dahil sa ugali ni Mio, hindi siya makikinig sa payo ng kahit sino. Kaya kahit alam niyang mapanganib ang paglahok sa emergency raid, wala siyang ibang paraan para baguhin ang kapalaran niya. At sa pagkakataong ito, hindi niya papayagan si Sasuke na makilahok sa bagay na ito. Mukhang naramdaman ni Sasuke ang pagkabalisa ni Ikoma. Kaya tinanong niya kung may problema. Siyempre, ayaw ni Ikoma sabihin ang totoo kaya sinabi niyang wala naman. Pero paano niya maluloko ang matalinong babae? Hiniling ni Sasuke na sabihin ni Ikoma sa kanya kung may anumang bumabagabag sa kanya. Mula nang sumali siya sa puso ni Ikoma, sinabi niya na kailangan niya ang lakas ni Sasuke. Talagang natuwa si Sasuke dahil kung hindi siya makakatulong sa kanya kapag siya ay nahihirapan, masasaktan siya sa sarili. Kung kailangan ni Ikoma ng tulong, sana una siyang pagkatiwalaan. Sa taos-pusong damdamin ni Sasuke, labis ang pasasalamat ni Ikoma sa palaging pagiging nandyan niya sa oras ng problema. Sa oras ng problema. Sa wakas, ikinuwento niya ang plano na sumali sa emergency raid sa portal sa Saitama. Sa portal sa Saitama. Nagtaka si Sasuke kung bakit gusto niyang pumunta doon. Hindi na itinago ni Ikoma, sinabi niya na sasali si Mio sa raid at tiyak na mawawala siya. Tiyak na mawawala siya. Ipinaliwanag niya na dahil sa matigas ang ulo ni Mio, mahirap siyang kumbinsihin. Mahirap siyang kumbinsihin. Kaya ang tanging paraan para mapaniwala siya ay sumama siya. Nagulat si Sasuke at nagtanong kung totoo ba yon o nag-imbento lang si Ikoma. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin na dahil siya ay transmigrated kaya alam niya ito. Kaya nagsinungaling siya na may superpower siya na nakakakita ng mga portal. Pero sa totoo lang ay nakikita niya ang hinaharap. Sa ganitong hindi kapanipaniwalang bagay, labis ang pagkagulat ni Sasuke. Pero nagpasya siyang pagkatiwalaan si Ikoma dahil nabanggit niya ang paglitaw ng mga portal na hindi pa nabubuksan ng 2 beses. Bukod pa rito, pinagkatiwalaan niya siya nang sabihin ang kanyang lihim ng tapat. Kahit sabihin niyang babagsak ang mundo bukas, maniniwala siya ng walang pagdududa. Sa taos-pusong damdamin ni Sasuke, labis ang pasasalamat ni Ikoma sa palaging pagiging nandyan niya sa oras ng problema. Sa wakas, ikinuwento niya ang plano na sumali sa emergency raid sa portal sa Saitama. Nagtaka si Sasuke kung bakit gusto niyang pumunta doon. Bagamat natuwa si Ikoma sa pagtitiwala, hindi niya iniisip na ligtas ito para kay Sasuke. Hindi niya alam kung magiging maayos pa siya sa oras na yon. Nang maglakbay sila, sinabi ni Ikoma kay Sasuke na ang raid na ito ay maaaring pinakamapanganib sa lahat ng kanilang naranasan. Kaya dapat siyang maghanda ng isip at maging maingat. Nagbasa si Sasuke ng karagdagang impormasyon tungkol sa portal sa Saitama. At tinatayang ang antas ng boss doon ay 65, halos katulad ni Akasha. Ngunit alam ni Ikoma na ang boss ay nag-evolve at tumaas ang lakas hanggang antas 80. Kaya hindi na ito simpleng labanan. Kailangan nilang iwasan ang boss na yon. Kung hindi ay mapupunta sila sa altar para manood ng mga hubad na manok. Ang kailangan nilang gawin ay ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa portal at kumbinsihin si Mio na bumalik-ad. Ang kailangan nilang gawin ay ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa portal at kumbinsihin si Mio na bumalik agad bago kumilos ang boss. Kailangan nilang iwasan ang boss na yon, kung hindi ay mapupunta sila sa altar para manood ng mga hubad na manok. Maraming partido ang sangkot sa raid na ito at tinitiyak niya na magkakaroon siya ng pagkakataon na kumbinsihin si Mio. Sa puntong ito, sinabi ni Sasuke kay Ikoma ang kanyang iniisip. Na nauunawaan niya ang dahilan ng pagnanais niyang iligtas si Mio dahil maaaring mawala siya. Pero nararamdaman niyang may espesyal na pag-aalala si Ikoma kay Mio. Ipinaliwanag ni Ikoma na ginagawa niya ito dahil nailigtas siya ni Mio noon.
Kahit hindi niya inaasahang maalala iyon ninyo, kaya panahon na para siya ay magpasalamat. Pagkatapos, pumunta sina Ikoma at Sasuke sa lugar ng pagre-report para sumali sa emergency raid at tinuruan doon. May dagdag pang 5 tao na darating, kaya 7 ang kabuuang sasali sa paglalakbay. Sa pagkakataong iyon, dumating si Myo, ang matandang matriarka ng mundo, at agad niyang tinanong kung bakit nandyan sina Ikoma at Sasuke. Hindi ba nila siya sinusubaybayan? Hindi naman inisip ni Ikoma na kakaiba yon, dahil normal lang daw na magkita-kita ang mga adventurer nang hindi inaasahan. Sa isang raid lang naman, bakit kailangang agawin? Gayunpaman, binalaan pa rin ni Myo si Ikoma na huwag magpakita sa lugar ng raid sa Kando, ang iba ay ayos na. Napansin ni Sasuke na tila hindi siya makakasundo sa matandang ito. Nagduda siya kung totoong nailigtas ba nito si Ikoma, dahil sandaling tumingin lang siya. Pagkatapos noon, pinilit ni Myo si Sasuke ng sobra na halos kailangan na niyang umihi. May problema ba sa'yo? Tanong ni Myo, napapatingin ka sa akin ng matagal. Samantala, isang grupo ng mga adventurer ang dumating kasama ang isang lalaki na medyo mayabang. Parang katulad sila ng grupo ni Ikoma sa pananamit pero hindi sila tulad ng mga adventurer na kontratado ng Ilngay o ng Demon Defense Force. Batay sa logo sa headband, malamang galing sila sa isang sangay na konektado sa Adventurer Guild. Isang organisasyon na umiiral para palakasin ang ugnayan ng korporasyon sa komunidad sa pamamagitan ng kontribusyon sa pambansang seguridad. Posibleng ang mga ito ay grupo ng mga adventurer na sinasanay ng korporasyon para palagin ang negosyo gamit ang kanilang kakayahan. Maaaring nasa eksperimento pa sila dahil maliit ang grupo at ang mga miyembro ay random ang pagkakaayos. Sa puntong ito, ang kapitan ng grupo, isang batang lalaki, ay hiniling sa lalaki na magkontrol ng sarili at pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Ikoma para sa hindi tamang asal ng miyembro ng grupo. Nakita ni Sasuke ang batang lalaki na magalang at natuwa siya. Siguradong mabait ang taong ito, naisip niya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Shirakiryo, kapitan ng This Power Adventure Team ng Kuromin Corporation. Nais niyang makatrabaho ang grupo ni Ikoma, isang batikang adventurer na may 10 taon na karanasan. May kutob si Ikoma na hindi basta-basta si Shiraki, kaya dapa. Nang pumasok na silang lahat sa portal, nagkaroon ng kaunting problema tulad ng nakalalasong gas at mga mababang antas na halimaw. Pero madali naman nilang naayos. Sinabi ni Shiraki na dati ay may maliit na portal na may mga anomalya, posibleng magkaroon ng malaking pagsabog ng mga halimaw. Pero sapat ang lakas ng kanilang 7 para labanan ito, basta kalmado lang at magtulungan sila. Ang lalaking nakasunglases ay gumamit ng destructive weapon sa pag-atake. Pagkatapos ay sumugod ang batang babae na may puting buhok at ginamit ang limit point teasing para patayin ang halimaw. Napansin ni Ikoma na maganda ang kanilang koordinasyon. 2 sa kanila ang pangunahing lakas na nakatuon sa pagpapababa ng bilang ng mga halimaw. Ang isa naman ay sumusuporta at ang kapitan ay laging handang tumulong kapag may nasusunog. Ang pinakakahanga-hanga ay ang 4 na ito ay kumikilos ng natural at magkakasundo. Hindi ito magagawa kung walang mahusay na pamumuno, kaya mahusay din ang koordinasyon ni Ikoma at Sasuke. Dahil marami ang mababang antas na halimaw, iminungkahi ni Sasuke di. Ngunit tumanggi si Ikoma dahil mas marami sila at hindi kailangan mag-alala sa blind spot, kaya ayos na ang ganito. Gusto niyang magtipid ng enerhiya para sa mas malalaking portal na may babala ng monster disaster, kaya dapat mag-ingat sila. Sa kabilang banda, si Myo ay nakikipaglaban ng matindi sa mga halimaw. Kahit anong laban, napakalakas niya at may moto na ako lang ang pinakamagaling. Hindi niya kailangan ang tulong ng kahit sino at pinapasan niya ang lahat ng halimaw. Nagulat si Ikoma kahit hindi niya tiyak ang antas ni Myo, pero ayon sa kasalukuyang kakayahan ay nasa rank siya. Maliban sa mataas na riin ng mga halimaw, wala nang dapat ikabahala. Kaya pinakiusapan ni Ikoma si Sasuke na kunin ang mana mula sa mga halimaw. Habang papalapit siya kay Ikoma, tinulak siya ng lalaki para patamaan ang isang halimaw. Nakita ito ni Ikoma at pinuna siya tungkol sa pag-angkin ng experience points. Pero sinabi ng lalaki na sinasamantala lang daw sila ni Ikoma. Normal lang na pumatay ng halimaw ang adventurer, at kung sobra ang pag-ingat ni Ikoma,
at nakakahadlang sa iba, maaaring. Translation ends abruptly here. No further content provided for this file. Alam ni Ikoma na sinasadya nitong nakawin ang experience points dahil alam nito ang kahalagahan nito sa mataas na antas na portal. Pero parang ayaw maintindihan ng lalaki at bastos pa, kaya sinabi ni Ikoma, tama na, huwag gawing malaking issue ito. Mataas man ang ranggo mo, kumilos ka ng maayos. Nagsimula nang ma-excite si Ikoma, pero ayaw ni Sasuke ng gulo kaya pinayuhan niya itong umatras. Para sa mga adventurer, ang ranggo ang pinakamahalagang ari-arian nila. Kung may mga irresponsableng tao na walang respeto sa etika, ang pagnanakaw ng experience points ay epektibong paraan para itama ang kanilang asal. Ngunit kung may duda, maaari silang tumangging makipagtulungan sa mga susunod na laban. Ngunit hindi tatanggap si Ikoma ng tulong mula sa mga ganitong tao. Iniisip niya na mas mainam alisin ang mga hindi mapagkakatiwalaan kaysa maghanap ng experience points. Sa puntong ito, lumapit si Kapitan Shiraki para magtanong tungkol sa sitwasyon. Isang miyembro ng grupo na nakasunglases ay inakusahan si Ikoma ng maling impormasyon at sinisi siya sa mga hindi pinag-isipang kilos. Humingi ng paumanhin si Shiraki sa ngalan ng grupo kay Ikoma. Siguro ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Kahit hindi na iniwala, humingi pa rin ng paumanhin si Ikoma at nagpatuloy ang grupo sa pag-usad. Ibinahagi rin ni Shiraki ang pangarap na gawing nangungunang grupo sa Japan, o mas tama, sa buong mundo ang kanilang team. Ngunit sa ngayon, iniulat ng Demon Defense Force na hindi epektibo ang kanilang paraan at maraming problema sa sistema para sa mga adventure. Kaya nais nilang maging halimbawa ng tagumpay at baguhin ang konsepto ng adventuring. Para dito, balak nilang kontrolin muli ang pamamahala ng ligtas at epektibong portal. Nang marinig ito, naramdaman ni Shiraki ang saya sa hamon. Sinabi rin niya na matagal na silang nagpapataas ng level dahil 4 lang ang pumasa sa requirements ng raid. Para kay Ikoma, natural lang ito. Nakakatulong ito para maging madali ang trabaho ng CSE Adventurers at hindi gaanong mahirap ang Demon Defense. Nakakatulong ito para maging madali ang trabaho ng CSE Adventurers at hindi gaanong mahirap ang Demon Defense. Mahirap makahanap ng 4 na ganito, pero si Shiraki ay nagrereklamo na hindi masyadong nakikinig ang mga kasamahan niya. Kaya humingi siya ng paumanhin sa gulo na ginawa ng isang miyembro at sinabing ito ay simpatya lang ng mga babae tulad ni Sasuke. Bilang isang mas mature na tao, nag-aalala pa rin si Ikoma. Ngayon, narating nila ang isang sangang daan at ang kanan na daan ay tila hindi pa nasusuri ng Demon Defense Force dahil bahagi ng layunin nila ang pagmamapa. Kaya iminungkahi ni Shiraki na piliin ang daang iyon. Napansin ni Ikoma na si Shiraki ay mailalim sa laban kanina. Malinaw ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Hindi ito magagawa ng walang pag-unawa sa mga miyembro at walang dahilan para hindi niya makontrol ang tensyon ng grupo. Binabalaan ni Shiraki ang grupo tungkol sa portal mula nang magsimula ang anomalya, pero tila hindi nila ito pinapansin. May isang batang lalaki na gustong agad labanan ang boss dahil kung magawa ito, magbabago ang ugali ng mga eksperto. Ngumiti si Shiraki nang marinig ito at pinayuhan ang lahat na unahin ang personal na kaligtasan dahil sabay silang nagsasagawa ng raid. Hindi iniisip ni Ikoma na ang raid na ito ay dapat gawin ng pabaya. Patuloy na lumilitaw ang mga anomalya sa portal, pati na ang mga fenomena ng possession.